I am going to present you Q on data structures and algorithms. So, first of all, my name is Johnny Bob Simar. I am from BSIT2B, and I'm going to introduce Q to you today. So, what is Q? So, Q is a linear collection that follows a specific order of handling data. So, ang Q daw is a collection that is linear. Yeah, magsunod yung specific order in handling data. So you can think of it as kanang sorting algorithm. So think of it exactly like in a real world line. So the first person to get in line is the first person to be served. So pasabutan na niya is kung kinsa ang maguna og sulod is siya ang una ma-serve. So bale ang queue is first come first serve. So ma-relate din nato siya like for example mga to bank or kanang let's say maghuwag lisensya. So if mulinya ka sa kanang line, ang tawag na is queue. So by queue meaning maghuwat ka and kung nay nakauna ni mga tao, mas ma-serve sila gyud na. So that is queue. So you can see here. So queue follows the principle and it is FIFO, first in first out. So this means that the element added the earliest is the one to be removed first. So kung kinsa ang pinakauna nga na-add nga element sa queue or data nga na-add sa imong array when you're using queue, so siya sa lang pinakauna mo gawas. So for example, you can see here sa diagram. So ang una nga ni-in ana is ang pinaka-last nga ni-in is ang 8. So as you can see na ay arrow-arrow na magpadong siya sa 1. So since si 1 ang mga ingon man diri nga si 1 ang pinakauna ni sulod, so siya sa pinakauna pinakaduol sa exit. So mora na siya, so nag-stack lang na siya. So bali ang nauna is si 1 and then nagsunod si 2 and then 3, 4, 5, 6, 7, 8. So mura lagi gid lang siya og linya nga naghuwat ka. So mura lang na siya kanang for example, mukuha ka gayuda, mukuha ka og kanang check sa bank, mag-check-in ka sa bank, o magpa-check ka sa bank, ana, or musod kag emergency room. So next is nata example diri sa kung unsa ang mga key operations sa queue. So ang one of the key operations in queue is NQ. So NQ na siya. So NQ adds new element in the queue. So ang buhaton ni NQ is mag-add siya og new element sa ato ang queue. So mo ni ang iyahang example. So here you can see, if you NQ, mag-add siya 4, 2, 1, 2. So, ang kana siya, muna siya ang visual representation sa code if magbuhat kag code, nga na siya. So, if mag-add ka og usa ka element, ang pinakauna nimo i-add is maggikan siya sa in, siya sa ang pinakauna mo padong sa out. So, first come first serve. So, in that example, nag-una si 4, then nagsunod si 2, then si 1, then si 2. So, if imo na siyang pagawson, ingani na iyang forma. So, next, mo ni siya ang next na key operation which is ang deq. So, nasayop lang ni. Deq removes the first element who's enqueued. So, ang pasabot lang niya ni is, si deq daw, ang iyang buhaton is siya ang motanggal sa pinakauna nga element na nisod sa ato ang queue. So, this is the example. So, makita na to ganiha nga naguna og sulod ang 4. So, pag pindot na ako sa deq, may gawasad si 4. And then, if pinduton na sa nako ang deq, magtikagawas ang mga pinakaduol sa out. So, kaganiha, we can see here that the order is 4, 2, 1, 2. So, if pagpindot na ako sa deq, nagsunod siya og gawas. So, naguna si 4, then si 2, then si 1, then si 2 na sad. So, meaning ani ang deq di is siya ang mupagawas sa ato ang mga gipang queue or ang mga data sulod sa ato ang queue. So, next is ang peak. So, what peak does is this. So, for example, nakiganahan kitaon sa pinakaatubangan sa linya. So, in real life, imo siyang lilion kung kasi pinakauna. So, most of niya function. So, peak returns the first element in the queue. So, ang peak is kitaon niya ang pinakauna nga element nga nisulod. So, in this case, ang pinakauna nga nisulod is si 1. So, if ako nang pinduton ang peak,
ang iyang i-return nga value is 1. So as you can see there. And then next is muna siya pinakasimple lang ha, ang nga peak. So muna siya pinakasimple nga operation. So kitaon lang yun niya basically kung kinsa ang nas pinakaatubangan sa queue. So next is ang is empty. So ang is empty basically is iyang i-check ang queue if nabay sulod or wala. So as you can see here, if I put if I check is empty and then mugawas siya is wala may sulod na to. So ang mugawas siya is true. So meaning pag check niya sa queue walay sulod. So iyang gi-return nga value is true. So nag-queue ko og usa. Duha di ay. Tulo pag yun. So pag queue ana, iyan na sa na-check if nabay sulod ang ato ang queue. So inig-check na ko pindot sa is empty, mo to ni gawas siya nga diri is false. So nigawas siya nga false kay nga kuan man, iya man gi-check ang ato a queue if na siya sulod. So what is empty does is checks if the queue is empty or not. So mo na iya pinaka-function. So next is size. So ang size is siya ang mo check sa kung unsa kadaghan nga value ang nasa atong 2. So for kani mo na siya ang demo. So there is, as you can see, there is 4 values na naa sa atong queue karon. So which is 1 3 1 3. Ang buhaton na ni size is iya i-check kung pila ka buok ang size sa ato ang queue. So here you can see nga naay upat. So if pagpindot na ko sa size, ang iyang i-return na value is 4. So muna siya ang sulod sa ato ang queue. So natay upat ka buok data sa ato ang queue. So mo to siya ang mga pinaka basic nga operations na naa sa mabuhat nimo sa queue. So ato i-recap lang kadiyot. So first is si NQ. Si NQ is siya ang mag-add ng new element sa ato ang queue. So basically, if magsulod ka og bagong element sa queue, mo na imong buhaton. So mag-NQ ka. And then next is DQ. So after nimo mag-NQ niya, ganahan na nimo pagawson ng imong gipang sulod nga kuan, value sa ato ang queue, which is kadong mga nana sa sulod, imo siya i-DQ para mugawas siya. And then next is peak. So ang peak is i-return niya ang pinakauna nga value or ang pinaka-close sa out nga door or gate sa queue. So in this instance, nag-una man si 2. So inig-peak ni mo na, ang iyang i-return is 2. So next is empty. Ang is empty, so iya lang to i-check ang is empty kung nabay sulod ang queue nato or wala. The next is size. So ang size is i-check ang size kung unsa kadaghan ang value nga nasa queue. And then next is ang implementation sa queue. So queue implementations. In programming, you can build a queue using either an array or a linked list. Arrays are simple but can be inefficient if you have to shift every element forward after a dequeue. Linked lists are generally preferred for queues because you can easily add or remove nodes at the ends without moving the rest of the data. So, pwede din ka maka-implement sa queue using two methods. So you can use an array or a linked list. But if you're using an array, which is linear siya nga array, so inefficient siya kay nga no, ang mahitabuan na if you NQ and DQ, which is iya pa mang i-shift ang values to the right or to the left para magawas nimo siya. So mas mag-take siya og much time and then much processing power. And then next is ang linked list. So ang linked list daw is mo siya ang mas preferred sa mga programmers if mag-use ka og queue. Kay ang linked list is dali raman siya. Pwede raman nimo siya easy raman daw kayo siya mag-add and mag-remove og nodes at the ends without moving the rest of the data. So pwede ra daw nimo tanggalon ang both ends sa node. So mas paspas siya compared sa array and mas efficient. So next is the common type of queues. So circular queue. From the name itself, circular, so meaning circle siya. Muna siya, ang queue ani nga style is magtuyok. So, muna siya. Circular queue is a linear data structure that follows the FIFO first in first out principle. So, meaning, iya ra gyapon gisunod ang pinaka-principle sa queue. Nga kung kinsay una mo sulod, mo say una mo gawas. So, the key difference is that the last position is connected back to the first position, forming a circle. So, instead of linear siya, ang iyang gibuhat is gihimo siyang circle. So, unsa may tabuan na? So, mag-connect ang imong start o ang imong end.
So this design helps reuse empty spaces that appear after the queue operation. So muna siya ang inefficient man kayo sa storage nimo if ang imong queue is linear kay ang kadto nga mga empty spaces kay mag-take up pa to siya og much storage. So ang gibuhat nila is naghimo sila circular nga queue. So what is circular queue? Ang circular queue is ang purpose niya is to save storage. So if mag-shift kag value, ma-empty man to, and then to be able to reuse that storage, dapat nakakonect ang imong pinaka-start and imong pinaka-end kay para kung asa siya inigawas niya, musumpay ra gyapon siya and pwede ra nimo siya mabut nga value dayon kay mubutang ra man siya, musunod ra man gyapon siya kay you're doing it in a circle man, so ma-reuse ra nimo ang storage which is efficient siya. So this design mo na lagi siya maka-help siya sa empty spaces that appear after DQ operations. So anong need man nato ang circular queue? So when elements are DQ'd daw, empty spaces appear at the front. Even if there is space, new elements cannot be inserted once the rear reaches the end. So para magamit to nga mga empty spaces, mo lagi to atong himuon siya nga circular queue. And then so ang naa diha sa circular queue is ang front. Points to the first ang front is muna siya ang mag-point sa first element, and then muna siya gamit para sa DQ. So diha mo gawas ang atong mga data. And then ang rear is siya ang nag-point sa last element. So ang front muna siya ang pinakauna nga element, and then ang rear is ang pinaka-last. So ang gamit sa rear kay siya ang use para sa NQ. So dito nimo isulod ang imong mga bag-o nga data. And then next is ang size. So unsa day ang size sa circular queue? So ang size is ang muna siya kung unsa kadaghan na ang element kana sa imong queue. So para maka-move ka sa pointers in a circular manner na siya ay kanang syntax. So ang syntax niya is index plus 1 and then modulus size. So next is ang operation sa pag-insert. So ang pag-insert niya sa queue, sa circular queue is i-check niya if full ba ang queue using modulo. So pagtima, if dili siya full, mag-insert siya sa element. And then kung full gani ang imong kanang queue, so maghimo ka condition. So ang syntax ana is front equal open parenthesis rear plus 1 and then modulo size. So muna siya ang pag-NQ. So ang sa pag-DQ sad, ang sa pag-remove is kanang i-check niya if the queue is empty, and then i-remove niya ang element at the front. So dito siya sa front magtanggal dili sa rear. And then iyang i-move sa front using modulo. So mo ni siya ang forma sa guys, circular queue. So balingan ni siya. So sa start, dire manggawas ang data nimo sa start. Dire. So basically, mo ni siya ang pinaka last, mo ni siya ang pinaka end, and then dire ang start. So if mag-insert kag data, mo ana siya dire sa start. So magtikagawa siya. Tikagawa siya ana. Bali day ang arrow guys. Dapat dire day ang end, then dire ang start. So magtikagawa siya. If dire magsugod, mo na siya ang imong pinaka last nga gi-insert. So mo circle siya. And then para wala gito para magamit niya ang spaces, inigawas niya, dire na sad siya mo insert sa start. So magtuyok ra ang data ni mo ana. So ang advantages dahil sa circular queue is ang efficient memory utilization, and then dili na nimo kailangan mag-shift og elements since kay pa-circular man siya, mo diretso ra man siya og sulod. And then kuan siya, ideal siya for fixed size buffer. So usa ang iyang disadvantages kay kuan fixed iya size. So if ganahan ka mag-add og more nga kanang node or kanang data is magsige gyud ka og kuan himo gyud kag add index niya. And then mas libog lang siya compare sa uban nga type sa queue. So one of the applications that can be used there para sa circular queue is ang CPU scheduling or round robin. And then buffer management, then streaming data, and then traffic light systems. Also printer queues kay magtuyok man magsunod-sunod man na sila if magprint ka. So mo to siya ang circular queue. So next is double-ended queue or deck. Pagbasa niya is deck.
dili siya the queue. So ang double-ended queue is ingani siya og porma. So basically na siya duha ang iyang doors kay magamit siya duha. So as you can see, elements can be added or removed from both the front and the back. So pwede ka mag-add sa front niya nga kuan, gate or door, and then pwede sad ka mag-add sa back. And pwede sad ka maka-DQ nila duha. So pwede ka makapagawas nila duha, pwede sad ka maka-add through nila duha. So both the front and the rear serves as both exit and entry doors, allowing us to DQ or NQ on both ends. So DQ provides us deck provides us with more flexible options as it lets us insert and remove from both ends of the queue. So, unsa day advantages aning deck? So, ang advantages sa deck is highly flexible siya kay again, maka-add ta sa back and maka-add ta sa front. And then pwede siya makasimulate siya stack and queue. So efficient pa siya sa mga O1 operations. So ang disadvantages gyapon na niya is complex gyapon ang iyang logic, so lisod siya i-code. And then fix gyapon ang iyang size if array based. If dili siya array based is dili ra siguro kay siya disadvantageous kay again dili naman nimo kailangan mag-shifting is ang imo rang need button is mag-insert naman lang og delete sa if ay mo gamit is ang linked list. So unsay may pwede applications ani niya? So ang application sa deck is sliding window problems, palindrome checking. So ang palindrome checking guys is mo na siya ang kanang pag-check nimo sa usa ka word if balihon siya maora ba gihapon ang iyang maora ba gihapon nga word ang iyang buhaton, like for example race car kana pwede na magamit nimo ang kaning deck 3 or double-ended queue. So next is ang job scheduling, pwede sad, and LRU cache implementations, and then expression of evaluation. So mo to siya para sa double-ended queue. Next is ang priority queue. So ang priority queue is like what you think it is. So instead of fixed siya or like FIFO nga first in first out, ang priority queue dili ana. So unsa day ang priority queue? So priority queue is an abstract data structure where each element has priority and elements are removed based on priority, not insertion order. So ang kani siya nga queue is dili siya mag-base sa FIFO. So dili wala niya gisunod ang FIFO principle or first in first out nga principle. So ang kani nga siya priority queue is ang iyang first nga ang iyang buhaton is iyang igawas or iyang pagawson ang pinaka-priority nga number. So ma-compare nimo siya into a hospital. So kani for example na to. To sa basanay. So unlike a normal queue, FIFO, priority decides order, not the time of arrival. So the element with the highest or lowest priority is served first. So kani for example, nay napo katawo nga mga dug hospital. And then mas magtikadako ilang number, mas magtika priority sila. So bisan pa og si number 1 ang first ni arrive sa hospital, as kay gamay man ang iyang number kaysa sa rest, so siya ang pinaka last na mo gawas kay siya man ang pinaka least nga priority. And then bisan pag si number 44 ang pinaka last nga niabot, siya ang i-prioritize kay siya ang pinakadako og number. So mo na siya ang buhaton ni priority. Unahon niya ang iyang priority, either the maximum value or the minimum value. So mo na siya. So there's two types of kanang priority queue. So first is max priority queue. So ang element with the highest priority is removed first. So the larger the value, the higher the priority. So mo na siya ang ako ang example. And then next is the min priority queue. So unsa day ang min priority queue? So ang min priority queue is kabaliktaran siya sa max priority queue. So if ang priority queue ani nga situation is ang min, so ang pinaka
una gyud mo gawas ana is si 1 kasi siya may pinakagamay nga number. And then ang pinakalas mo gawas is si 44 kay siya may pinakadako nga number. So unsa may pwede nato paggamitan ani nga queue. So one of the applications of priority queue is CPU process scheduling, uh, Prim's minimum sampling tree, Huffman coding, event-driven simulations, load balancing, real-life analogy, or hospital emergency room, and then muna siya. So ang pinaka-prime example ana is ang hospital nga emergency room. So muna siya ang example niya ko gigamit. So muna siya ang sample code nato sa the queue. Sa deck. Sorry. So muna siya, ang una is mag-define ka og size kung unsa kadak ang imong queue. So ang next imo buhaton kay is imo siyang i-check if the deck is full. So siya int kung ano siya int is full niya return. So kana iya i-check. So kani nga line is iya i-check if full ba ang imong deck. And then next is ang is empty. So iya i-check if nabay sulod ang imong deck or wala. And then next is ang pag-insert nimo sa element at front. So void, insert front, and yung value. Tapos if condition, if is full siya, print if, mo print siya deck overflow. So if puno daw ang sulod sa imong deck, is mo print siya deck overflow. So mo balik siya. If is empty, if wala siya sulod, if yes, I check, if is empty, then front is equals to rear is equals to 0. Yeah. Else if front is equal to 0, then front is equals to size -1, else yeah, front. So mo na siya ang imong code para mag-insert ka og value sa front. And then deck front is equals to value, printf inserted, yeah, ang imuhang gi-insert na value tawgon nimo then ang value. So insert element at the rear. So like I said before, sa deck is dili lang ka sa rear maka-insert. Maka-insert sad ka sa front. So mo nang duha lahi-lahi siya og kanang code sa pag-insert mo sa front ug sa rear. So ang pag-insert sad sa rear dili ra sad siya lahi kaayo. So void void function, then insert rear, then ang integer integer siya, then value, then if check na sa niya kung full if full ang deck nimo is mo print siya og deck overflow tapos mo return. If wala say sulod, front is equal to rear is equals to 0. So same ra sila diri And then else if rear is equals to size minus 1. So rear is equals to 0. Then else rear increment. Front decrement diri sa pikas. So deck rear is equals to value printf. May print ang inserted nga value nimo sa rear. And then next is delete front. So ang delete front is muna siya ang pagtanggal sa imuhang element nga naa sa front. Kay pwede man ka maka-add, pwede sad ka maka-delete sa both front and rear if ang imuhang gigamit na queue is ang deck. So muna siya if is empty, deck underflow. If walay sulod ang deck, i-check. So if walay sulod ang deck, wala siya ma-delete. So mo siya deck underflow. So mubalik ka. And then next is printf deleted D from front, deck front. So iyang kuhaon ang pinakauna nga element sa front, ang element nga nadapit sa front, then iyahang deleton. So muna if front is equals to rear, front is equals to rear, rear is equals to -1. So else if front is equals to size -1. So front is equals to 0. Then else condition na sad. So front increment. And then mura gihapon ang iyang buhaton basically if mag-delete ka sa rear. So void lahi na sad nga function, delete rear. Then check na sad niya kung empty. If empty ang imong rear is deck underflow. And then sunod kay ang pag-print niya sa na-delete. If maka-delete ka successfully, i-print ang na-delete nga value from rear. And then mura gyapon if condition front is equals to rear, front is equals to rear equals -1. Else if rear is equals to 0, yeah, rear is equals to size -1. Then else tapos rear decrement. So mo na siya ang pag-display nimo sa deck element. So void function display. Tapos if wala siya sulod, check niya. So
if is empty, mo siya ang one of the key functions ha. Is empty, tas printf, tas deck is empty. So kung wala sulod mo deck, so muna siya i-print mo, deck is empty. Tas mobalik siya, return siya. So if naasad, i-print niya ang sulod sa imo deck. So int I is equals to front, while 1 open braces, tapos printf ang value sa deck I sa iya index, tas if I is equals to rear, break. Tapos if I is equals to I plus 1, modulo size, so iya i-print. So, mo siya i-print. So, mo na siya ang pagtawag nimo sa main function. So, kani siya, mahitabuan ni mag-insert ka og 10 sa rear. Mag-insert sad kag 20, tapos mag-insert sad ka sa front og 5 and 2. So, imo siya ipa-display. Kani tawagon nimo siya nga kuan, void display. So, mugawas ana is nakay 10, nakay 5, 2, tapos 10, 20. Okay, mo may kuan in order man dapat na siya. Kalimot ko sa iyahang kuan output. And then ang pag-delete front and delete rear, so matanggal na sad siya kung sa mga naa sa sulod sa mga pinakatumoy. So makabilin ana is kaning duha siguro. And then delete rear, delete front and delete rear. So di maana display pa display na siya nimo, and then return na siya. Ako man na imong code. So next is mo na siya ang sample code for the circular queue. So ang circular queue is mo to siya ang kadong patuyok-tuyok. So again, mag-define na sad kag size. Ay din ninyo kalimti ang kuan ha, library ani sa C kadtong stdio.h. So define ka ang size sa imong circular queue is 5. So in queue size, yeah. Front is equals to -1, then rear -1. So again, ang function na sad is to pag-check siya if full ba siya or dili. So int tapos is full, then return rear plus 1, yeah. Modulo size equals front. So magamit din siya modulo kay para ma-check niya if nabay sulod ang imuhang kuan, imuhang queue, yung circular queue. So check maghapon is empty, return front equals -1. So kung walay sulod, mo return na siya. Then enqueue operation. So void mo na siya pag sulod nimo sa mga data. So void enqueue, tapos int value, yeah. If is full, print queue overflow. So kung puno daw ang imuhang queue, print na siya ang queue overflow. And then balik siya sa kuan. Ma-execute kuan siya, then mabalik. So sunod kay iyang i-check if is empty ba. So kung is empty siya, mo na siya nga makasulod siya og value. So else if walay makuha na nila ng condition, so rear plus 1 size. So makasulod ka. So if either kung wala siya sulod, if wala siya sulod, maka enqueue gihapon kag data. But if naa pero dili puno, maka enqueue gihapon kag data. So mo nang mag rear plus 1, then modulo size kay mo na siya mag-add og index. So next is queue plus rear. Kitaon niya ang kuan mo to sa value sa rear, tapos i-add niya ngadto. So ang imo gi-encode na value is i-add. So next is ang dequeue operation. So magtanggal ka og data sa imong circular nga queue. So next ang imbuhaton na is i-check sa niya if nabay sulod or wala. Kay if walay sulod, wa man siya tanggalon. So yes, i-check. So if walay sulod, mo na siya nga mag queue underflow anay. And then mobalik siya sa iyang pinaka-start. And then mag-print if na siya sulod, mo to nga ang matanggal nimo i-print. So dequeued, yeah, ang variable ang imuhang integer, then new line, tapos ang kuan. So anong front man? Kay sa front man ka always magtanggal if circular ang imuhang queue or anything sa front gid ka magtanggal other than the deck. So muna siya i-check if front is equals to rear, then mo to -1 gihapon, then else front if kuan na magmodulo na sad kag size kay imo mo siya ituyok, mag-insert man kana na sa another index. And then next is ang pagpa-display sa circular queue. So void function, yeah, display. If walay sulod ang imuhang queue, wa man siya display. So mo na siya if is empty siya, magkuan ka,
mag-print ka og Q is empty. So bubalik siya sa matima yung pag-execute. Then the next is circular Q. Print of circular Q niya. Int I is equals to front. So ang I niya nga index is mo pinakauna. So while 1 printf %d then Q then ang index. So if I is equals to rear, you break. So I is equals to I plus 1 modulo size. So print new line. So muna siya tanan nga kuan. So muna siya ang sa pag-check if full ba ang Q is empty. Pag NQ, pag DQ, then pagpa-display sa mga elements sulod sa Q. And then, ano to? Main function. So, tawagon na niya 10, 20, 30, 40. So, pinakauna naman mo solve is si 10. So, pinakauna sa siya mo gawas. So, inig-display ana, 10, 20, 30, 40. Tapos, inig-DQ ana, una mo gawas si 10. Kaduha mo siya mag-DQ. So, mo gawas si 10, mo gawas si 20. Tapos, display na sad. So, ang mahabilin ni mo ana is 30, 40. And then, mag-add man siya 50, 60. So, inig-display ana, ang display ana is 30, 40, 50, 60. Kay, ano man, kay move man ni sila sa front, move man ni sila sa front since nagawas naman ni silang duha. So, sila nasad ang sila man ang nagsunod ani duha. So, sila nasad ang first mugawas if ever mag-DQ. So, next is the sample code for the priority queue. So, kanit, as-tas ni siya. So, moto ang priority queue is wala siya nagsunod sa FIFO. So dili siya ang queue nga kung kinsay una ni sulod mo sayo na mo gawas. So ang kani siya is mo na siya nga queue ang kung unsay imuhang tagaag priority, it's either max or ang minimum nga value. So define na sad ka size, so natay na po ka index or natay na po ka node. And then int pq size, priority queue size, tas int count is equals to 0. Then swap function. So by law nimo. So void swap int multiply by 8 tapos multiply by b tapos temp a is equals to b niya. B is equals to temporary. So ang temp is ang temporary storage man na. And then next is ang void insert. So mo ni siya ang pag-insert sa element sa priority queue. So void function insert int value tapos if count size then printf priority queue overflow. So if puno siya muna sa siya i-check kung pila count sa size if mag-overflow ba siya or wala then return. So if dili int I is equals to count then pq index is equals to value. So count plus plus increment mo ang count. So muna siya ang paghipipay hipify pataas. So magamit siya og mga conditional nga kuan kanang comparisons and not equal to 0 if while loop. So while daw ang index is not equals to 0 or pq is not is equals to I minus 1 divided by 2 if it's greater than pqi then mo siya iswap by loon siya basically. Then so mo na to ang iyang pag-insert sa value. So next is delete the highest priority element. So void function delete. So if ang count daw is 0, print priority queue underflow. So if wala daw siya sulod, mo na to nga mag underflow siya. Tapos next is i-print undeleted. If na sulod, mo siya ma-delete na siya. So mo na siya pq is equals to pq count minus 1. So count decrement. So int is equals to I 0. So mo na siya ang paghipipay downside. So while 1 int left int largest. So kani siya is dili siya array. So linked list ni siya. Kaya left and right man. So 2 tapos multiplied by I plus 1. So dili sa Picas right is 2 multiplied by I plus 2. Then ang largest nimo nga kuan is ang I. So if left is greater than count and mas greater than daw siya sa PQ but less than the PQ largest is equals to left. And then if right is greater than count and PQ but less than PQ largest, mali day. If left is less than count and PQ but is greater than PQ largest, then ang largest nato daw ang PQ largest daw is equals to left. And if right is less than count
and PQ right, um, but is greater than PQ largest, so ang largest na to is equals to right. So, if largest is equals to I, break. Muhunong siya. So, imo siyang iswap ang PQI and PQ largest. So, mo nang mahimo siya nga I is equals to largest. So, muna to. Mo to siya ang paghipify. Then, tima na is ang pagpa-display. So, void function, display, tapos if, then count, then it will equal to 0, then print if, priority queue is empty. If wala siya makita, so dili siya makaprint. So, muna i-print, priority queue is empty, wala sulod. And then, if naa, print priority queue elements for loop. So, imo siya i-iterate. Imo basically kitaon kung saan nasa suludan na. So, for int I is equals to 0, I is less than count, then increment ang I. So, if ang I na to is mulapas na sa count, muhunong na siya. So, hantod dili pa siya muhunong, muna siya buhaton. So, printf d, ana, tapos printf n. So, muna siya, pagpatawag na nato sa main function. So, mag-insert kag 10, 30, 25, 40. So, pa-display na nimo, manggawas na sila tanan. So, mag-delete ka. Delete. So, ang delete function nato is um, mag-delete ka sa kung unsay ganahan nimo nga i-delete. So, basically, kanara mo input ha, kung unsa sila nga index. And then, display na sa balik. So, kung unsay mo i-delete ha, for example, ang pinakagamay mo siguro niya ang i-delete. So, kani nga 5 ug ang 10 may ma-delete. So, pa-display mo balik, ang mahibilin is 30, 20, 40. So, that is all. So, thank you for listening to my yap. Bitaw. Salamat sa pagpaminaw sa ako ang lesson about sa Q. Thank you.